abaya hawa, Isaya hawasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawa kwartawa abayahawa, Bawa kwartawag abayahawa, kalhalal hawad abayahawa lahayam, kalhalal hawad abayahawa alahayam, basam masyayak hawasay, basyam masyayak yawasyay, basam raw kakadas, basyam raw makadas, kwam yasyarala elda oper Maharlika Philippines, Kwam Yasarla Elda Oper Maharlika Philippines, tawada abayahawa, Tawada abayahawa, yaman. Yaman. Okay. This coming Sabat ay ating Pasko o Passover. So, ngayon, diretso na tayo. Chapter 34 and 35 ang talakay natin sa Book of Jasher. Dalawang chapter, 34 and 35. Okay. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 34, verse 1 to 70. Haba to. Oh. At ang bilang ng lahat ng mga lalaki na tinuli ay 645 lalaki at 246 na anak. Ngunit, si Sidikim, na anak ni Pered, ang ama ni Hamor, at ang kanyang 6 na kapatid, ay hindi nakinig kay Sikim at sa kanyang amang si Hamor. At sila ay hindi nagpatuli. Ayaw magpatuli. Etong tatay ni Haring Hamor. At sa gabi ng ikalawang araw, nasumpungan nila ang 8 maliliit na bata na hindi pa tuli, sapagkat itinago sila ng kanilang mga ina kay Sikem at sa kanyang ama na si Hamor at sa mga lalaki ng bayan. At si Sikem at ang kanyang ama na si Hamor ay nagsugo upang sila ay dalhin sa harap nila upang tuliin. Nang si Sidikim at ang kanyang 6 na kapatid ay sumugod sa kanila na may dalang mga tabak at pinagsikapang patayin sila. So ang lolo ni Sikem, papa ni Hamor, ay nagalit, ayaw magpatuli. Gusto pang pagsikapan pa ng patayin yung anak niya, pati apo niya. Dahil bakit nagpatuli? Tuloy tayo. At pinagsikapan nilang patayin din si Sikim at ang kanyang amang si Hamor. At pinagsikapan nilang patayin si Dina na kasama nila dahil sa bagay na ito. Pati si Dina damay. Sa kanilang sinabi sa kanila, ano itong bagay na inyong ginawa? Wala bang mga babae sa mga anak na babae ng inyong mga kapatid na Kananiyo? Na ibig ninyong kumuha ng inyong sarili ng mga anak na babae ng mga Hebreo na hindi ninyo nakilala noon at gagawin ninyo ang gawang ito na kailan may hindi inuutos sa atin ng ating mga magulang. Hindi kasi inuutos sa magulang nila na magpatuli. Mga Canaanites yun, Kananiyo. Gusto nila, mga pisot lang sila. Nagalit si Sidikim. Patayin niya si Hamor sa si Sikem at kasama pa si Dina. Sa verse 7,
naisip ba ninyo na magtatagumpay kayo sa gawain ito na inyong ginawa? At ano ang isasagot ninyo sa mga bagay na ito? Sa inyong mga kapatid na mga kaninita na darating bukas at magtatanong sa inyo hingil sa bagay na ito. At kung ang inyong gawa ay hindi nakikitang makatarungan at mabuti sa kanilang paningin, ano ang gagawin ninyo para sa inyong mga buhay? At ako para sa aming mga buhay ay hindi ninyo pagdinig sa aming mga tinig. Ayaw talaga. Marami talagang kapareho ni Mario. Ayaw magpatuli. At kung ang mga tumahan sa lupain at ang lahat ng inyong mga kapatid na mga anak ni Ham ay makarinig ng inyong gawa na nagsasabi, itong Kananay ito sila, ni Ham to eh. Mga itim to sila eh. Dahil sa isang babaeng Hebreo, ay ginawa ni Sikem at ni Hamor na kanyang ama at ng lahat ng tumatahan sa kanilang bayan at hindi nila nakilala. At kailan may hindi inuutos sa kanila ng kanilang mga ninono. Saan nga kayo lilipad? O saan ninyo ikukuble ang inyong kahiyan? Sa lahat ng inyong mga araw sa harap ng inyong mga kapatid na mga tumatahan sa lupain ng Kanaan. Ngayon nga hindi namin kayang tiisin ang mga bagay na ito na inyong ginawa. Ni hindi kami mapapagbibagitan ng pamatok na ito sa amin na hindi inuutos sa amin ng aming mga ninuno. Masdan, bukas, pupunta kami at titipunin ang lahat ng aming mga kapatid. Ang mga kapatid na mga kaniniyo na nanirahan sa lupain. At lahat kami ay lalapit at sasaktan kayo. At ang lahat ng inyong pagtitiwala sa inyo upang walang matira sa inyo o sa kanila. So, galit talaga. Galit yung si Sidikim eh. Pati yung 6 na kapatid ni Hamor. Na bakit nagpatuli na hindi naman kaugalian sa mga ninuno. Bakit gumagaya sa mga katuruan ng mga Hebreo na magpatuli na sila di naman kaugalian nilang magpatuli. Okay lang sila, supot sila. Pisot. So, nagagalit. So, ibig sabihin ito, mga Hamites pala, mga pisot pala yan. Hindi nila kaugalian magpatuli. Galit pa sila. Gusto lang patayin si Hamor at saka si Sikem, pati si Dina. Pati mga taong bayan doon sa Sikem, patayin nila dahil bakit nagpatuli. At nang narinig ni Hamor at ng kanyang anak na si Sikem at ang buong bayan, sa bayan na mga salita ni Sidikem at sa kanyang mga kapatid, sila ay totoong natakot sa kanila. Sa kanilang buhay. Sa kanilang mga salita at sila ay nagsisi sa kanilang ginawa. Oh, nagsisi sila. Bakit sila nagpatuli? Oh. At si Sikem at ang kanyang ama na si Hamor ay sumagot sa kanilang amang si Sidikim.
at sa kanyang mga kapatid at kanilang sinabi sa kanila, lahat ng mga salita na inyong sinalita sa amin ay totoo. Ngayon, huwag ninyong sabihin o isipin sa inyong mga puso na dahil sa pag-ibig ng mga Hebreo ay ginawa namin ang bagay na ito na hindi inuutos sa amin ng aming mga ninuno. Ngunit, dahil nakita namin na hindi nila intensyon at pagnanais na pumayag sa aming mga kagustuhan hingil sa kanilang anak na babae tungkol sa aming panukala sa kanya, masdan, maliban sa ganitong kondisyon. Kaya kami ay nakinig sa kanilang mga tinig at ginawa ang gawain ito na iyon nakita upang makuha ang aming pagnanais mula sa kanila. At kapag makuha na namin ang aming kahilingan mula sa kanila, kami ay babalik sa kanila at gagawin sa kanila ang iyong sinasabi sa amin. Isinasamo namin sa inyo, kung gayon, maghintay at maghintay hanggang sa gumaling ang ating laman at tayo ay muling maging malakas. At pagkatapos, ay sama-sama tayong lalaban sa kanila at lilipulin natin sila at gagawin natin sa kanila ang nasa inyong mga puso. Ayan. Si Hamor, si Sikem, pag gumaling na ang kanilang sugat sa tole, papatayin na niya ang mga Hebreo. Papatayin na nila. Parang sumunod na sa sangayon sa kanyang amang si Dikim. Kunwari lang sila nagpatuli para makasal si Dina at saka si Kim. Pag matapos na, papatayin na nila ang mga Hebreo. So, at narinig ni Dina na anak ni Israel ang lahat ng sinalitang ito na sinalita ni Sidikim. Nako, narinig ni Dina at ng kanyang mga kapatid at kung ano ang sinasagot sa kanila ni Hamor at sa kanyang anak na si Sikim at ng mga tao ng kanilang bayan. At siya ay nagmadali at nagsugo sa isa sa kanyang mga alilang babae na pinadala ng kanyang ama upang alagaan siya sa bahay ni Sikem kay Israel na kanyang ama at sa kanyang mga kapatid na sinasabi, ganito ang payo ni Sidikim at ang kanyang mga kapatid tungkol sa inyo. At gayon ang sagot ni Hamor at ni Sikim at ang mga tao ng bayan. At nang narinig ni Israel ang mga salitang ito, siya ay napuspos ng galit. At siya ay nagalit sa kanila. At ang kanyang galit ay nagniningas laban sa kanila. Naggalit na si Israel. Ganun pala ha. At si Simeon at si Levi ay sumumpa at nagsabi, buhay ang Yahweh, ang alahayam ng buong lupa. Bukas, walang matitira sa buong bayan, lilipulin natin sila. Yan. Unahan lang yon. Kasi gagawin ni Hamor, lilipulin ang mga sambayanan ni Israel pag gumaling ang kanilang tuli. Ngayon, sabi ni Simeon sa Levi, ay bukas na, papatayin natin sila, lipulin, walang matira sa kanila.
Dahil hindi naman makagalaw kasi masakit eh. Hindi makalaban. Oo. So yan pala, yan ang reason kung bakit gano'ng katapang. Pero dalawa lang sila, oh. Dalawa lang. Nasaan si Ruben? Na panganay. Duwag yata to si Ruben eh. Hindi nakikisali eh. Si Ruben ang panganay eh. Pangalawa si Simeon, pangatlo si Levi. Pero si Simeon at si Levi. Tuloy tayo. At 20 binata ang nakatayo sa kanilang sarili na hindi tuli. 20 binata. At ang mga binatang ito ay nakipaglaban kay Simeon at Levi. At pinatay ni Simeon at ni Levi ang 18 sa kanila. At ang 2 ang tumakas mula sa kanila. At tumakas sa ilang ng hukay ng apog na nasa lungsod. At inahanap sila ni Simeon at ni Levi, ngunit hindi sila nasumpungan. Biro mo ha, hindi naman lahat tuli ang kalaban nila. Mayroon rin hindi tuli na malakas yun. Pero natalo nila. Ang 2 lang nakatakas, yung 18, patay. At si Simeon at si Levi ay nagpatuloy na lumibot sa lungsod. At kanilang pinatay ang buong bayan ng lungsod ng talim ng tabak. At wala silang iniwang nalabi. At nagkaroon ng malaking kaguluhan sa gitna ng lungsod. At ang hiyaw ng mga tao ng lungsod ay umaabot sa langit. At ang lahat ng mga babae at mga bata ay sumigaw ng malakas. At sinaktan ni Simeon at ni Levi ang buong bayan. Wala silang iniwan kahit isang lalaki sa buong lungsod. Grabe, ubos. Ubos lahat. Ganon ka action star ito si Levi at saka si Simeon. Pero sa sunod Sabat, ang action star ng pinakamatindi, si Judah naman. Pero nandoon pa rin si Levi at saka si Simeon. Pero matindi si Judah dito. Siguro panahon nito, medyo bata pa si Judah nito eh. Verse 28. At kanilang pinatay si Hamor at si Sikem sa talim ng kanilang tabak. Yari, patay itong mag-ama. Haring prinsipe ito sa lungsod ng Sikem. At kanilang kinuha si Dina sa bahay ni Sikem. At sila'y umalis doon. At ang mga anak ni Israel ay yumaon. At bumalik. At nilapitan ang mga patay. At sinamsam ang lahat ng kanilang pag-aari na nasa bayan at parang. At samantalang kanilang kinuha ang samsam, 300 lalaki ang tumindig at naghagis sa kanila ng alabok. At sinaktan sila ng mga bato. Nang lumingon si Simeon sa kanila, ay kanyang pinatay silang lahat sa talim ng tabak. At si Simeon ay lumiko sa harap ni Levi at pumasok sa bayan. Biro mo ha? 300, no? Tao, 300 yan ha, lalaki ha, 300. 300 na ubos, no? Ubus, grabe. Ang 300 kalalaki, hinagisan pa sila ng alabok at saka mga bato. Pero yung nilapitan sila, kayang-kaya lang patayin eh. At kanilang dinala ang kanilang mga tupa at kanilang mga baka at kanilang mga asno. At gayon din
ang nalalabi ng mga babae at maliliit na bata, at kanilang dinala ang lahat ng ito. At sila ay nagbukas ng isang trangkahan at lumabas at pumunta sa kanila sa amang si Israel nang may sigla. Sigla sila. Dala nila tupa, baka, asno. Tapos may dala pang mga babae at saka mga kabataan na gawin nilang alipin. At nang nakita ni Israel ang lahat ng kanilang ginawa sa bayan, at nakita ang samsam ng kanilang kinuha sa kanila, ay nagalit ng mainam si Israel sa kanila. At sinabi ni Israel sa kanila, ano itong ginawa ninyo sa akin? Narito ako'y nakakuha ng kapahingahan sa gitna ng mga Kananita na nanirahan sa lupain, at walang sino man sa kanila ang makialam sa akin. At ngayon, ginawa ninyo akong kasuklam-suklam sa mga nanirahan sa lupain, sa mga gitna ng mga Kananiyo, at sa mga Perisita. At tayo ay kakaunti lamang. At kapag silang lahat ay magsama-samang laban sa atin, at papatayin tayo kapag mabalitaan nila ang inyong ginawa, ako at ang aking sambayanan ay lilipolin. Ito pala si Israel, medyo mayroon naduwag siya dito. Naduwag siya eh. Gusto niya ipaano ang demokrasya niya. Naduwag siya. Binagalitan niya si Simeon at si Levi. Ano ba itong ginawa ninyo? Okay, tuloy. At si Simeon at si Levi at ang lahat nilang mga kapatid, ito na kasama nila, ayun, pagdala pala sa samsam, yung mga kapatid. Pero bida talaga dito si Simeon at si Levi. At nagsabi sa kanya, narito, tayo ay nanirahan sa lupain ito. Ano ba ang ginawa ni Sikem sa anak mong babae? At bakit ka tumahimik sa lahat ng ginawa ni Sikem kay Dina? Sumbata na ito eh. Ang ginawa ni Sikem sa aming kapatid na babae ay parang patutot sa mga lansangan. At ikaw, ama, pumayag ka sa gano'n na lamang? So, sumagot tong, pumayag ka na lang? Tama naman talaga yun. Oo. Ito kasi si Israel, parang naduwag eh. At ang bilang ng mga babae na binihag ni Simeon at ni Levi mula sa bayan ng Sikem na hindi nila pinatay ay 85. Dami. 85. Na hindi pa nakakilala ng lalaki. Uy, wow! Mga virgin. Asawahin nila yun. Dami sila. At sa gitna nila may isang batang dalaga na may magandang anyo at maganda na ang pangalan ay Buna. At kinuha siya ni Simeon bilang asawa. At ang bilang ng mga lalaki na kanilang binihag at hindi pinatay ay 47 47. lalaki. At ang iba ay kanilang pinatay. Kaya di pinatay ang 47, tumulong lang sa pagdala, ginawang alipin. Hindi na kayang dalhin ng samsam eh. Oh, Parang para madala ang samsam. Tama. Dalhin ninyo. Alipin na kayo kaysa patayin kayo namin. Pero si Simeon, namilig maganda. kuha ng bagets. Batang-bata pa at maganda, no? Dalagita yon. Nagkakuha ng bagets, oh. Dalagita. Ito si Simeon, parang, Nanalo si Simeon. alam ko kung sinong kapareho ni Simeon, na pastor dito.
Mahilig sa batang-bata at saka magandang-maganda. Okay, ayos. Ayos, oh, si Buna ang pangalan, oh. Kaya pala At kinuha siya ni Simeon bilang asawa. Eh ano yan? Isang batang dalaga na may magandang anyo at magandang maganda. Panalo siya doon, no? Walang binatbat doon si Tris. Okay. At ang lahat ng mga binata at mga babae na dinalang bihag ni Simeon at ni Levi mula sa bayan ng Sikem ay naging mga alipin sa mga anak ni Israel at sa kanilang mga anak. Kasunod nila hanggang sa araw ng kanilang pag-alis ng mga anak ni Israel sa lupain ng Egypto. Yan. Kasi napunta sila sa Egypto pagdating ng tagutom. At nang si Simeon at si Levi ay umalis sa bayan, ang dalawang binata nga naiwan na nagkubli sa bayan ay hindi namatay sa gitna ng mga tao sa bayan. Sila ay tumindig at ang mga kabataan ito ay pumasok sa bayan at lumakad doon at nasumpungan nila ang bayan na ay wasak na wasak at halos wala ng tao. At tanging ang mga babae ay umiyak at ang mga kabataan ito ay sumigaw. Winasak ni Simeon at ni Levi ang isa sa mga lungsod ng Kanaan. Isa sa mga lungsod ng Kanaan, yung lungsod ng Sikem, na pangalan din ng prinsipe na anak ni Haring Hamor. At ang mga lalaking ito ay umalis sa bayan at nagsiparoon sa bayan ng Tapnak. At sila ay naparoon at isinalaysay sa mga tumatahan sa Tapnak ang lahat ng nangyari sa kanila at ang lahat na ginawa sa mga anak ni Israel sa bayan ng Sikem. Yan. Yun ang nag-report. At ang impormasyon ay nakarating kay Haring Jashub na hari ng Tapnak. At siya ay nagpadala ng mga tao sa lungsod ng Sikem upang makita ang mga kabataang iyon, sapagkat ang hari ay hindi naniwala sa kanilang salaysay na ito. At nagsabi, paanong dalawang lalaki ang nagwasak sa isang malaking bayan na gaya ng Sikem? At ang mga sugo ni Jashub ay nagsibalik at nagsalaysay sa kanya at nagsasabi, kami ay dumating sa bayan at nawasak na walang tao doon. Tanging mga babaeng umiiyak ni walang kawan o baka roon, sapagkat ang lahat na nasa bayan ay kinuha sa mga anak ni Israel. At ipinagtaka nito ni Jashub na sinasabi, paanong nagawa ng dalawang tao ang bagay na ito upang sirain gayong kalaking bayan na walang isang tao na nakatatayo laban sa kanila? Nagtaka si Jashub. Si Jashub nagtaka. Paano natalo? Ang laking bayan yan. Ang Sikem, tapos 2 tao lang lumusob, natalo lahat. Nagtaka siya. Ngayon,
Sapagkat ang katulad ay hindi pa mangyari mula sa kaarawan ni Nimrod. O, binasihan niya kay Nimrod. At kahit mula sa pinakamalayong panahon, ay wala palang binatbat yung kay Nimrod noon. Baka itong dalawa, sinuot yung damit siguro ni Adan ni Eva. Unang pangyayari pa pala yan eh. Oo, una, kasi dalawa lang tao. Samantala si Nimrod yung lusob sa mga bawat syudad. Marami sila eh. Ito, dalawa lang. Sabi niya, paano nangyari? Siguro, sinuot ni Levi at saka ni Simeon. Kasi damit ni Adan ni Eva yun eh. Siyempre, dalawa yun. Yun, that's why may power. So, nagtaka siya na sabi niya, at kahit mula sa pinakamalayong panahon, walang nangyari na katulad na sinasabi ni Job, na hari ng tapnak ng kanyang bayan. Lakasan ninyo ang inyong loob, at tayo yayaon, at labanan ang mga Hebrewong ito. At gagawin natin sa kanila ang gaya ng kanilang ginawa sa bayan, at ating ipaghiganti ang bayan. Grabe, yabang. At si Job, na hari ng tapnak, ay sumangguni sa kanyang mga tagapayo tungkol sa bagay na ito. At sinabi ng kanyang mga tagapayo sa kanila, mag-isa ka, ay hindi ka manaig sa mga Hebreo, sapagkat sila ay makapangyarihan upang gawin ang gawain ito sa buong lungsod. Kung sinira ng dalawa sa kanila ang buong bayan at walang tumayo laban sa kanila, tunay na kung ikaw ay lalaban sa kanila, silang lahat ay magsisibangon laban sa atin at tayo'y lilipulin din nila. Okay yung tagapayo. Okay, tika payo. Dahil Oo. huwag na lang kayo mag-alang-alang. Ang laki yung bayan ng Sikem. Walang nakatayong lumaban. Tapos ito si Hope, parang nagyabang pa siya. Pero sa sunod na chapter, sinong nakapatay niya? Si Judah. Si Judah ang nakapatay kay Job. Biro mo sa labanan, suot siya bakal lahat. Mula sa paa hanggang sa ulo, bakal. Kasi kampante siyang tumira. Tapos, pinapana niya si Judah. Bawat tira niya kay Judah ng mga mga tao, aba ang palaso, hindi tumama kay Judah, tumama sa mga tauhan niya. Sa mga salag eh. Bumalik yun eh. Si Yahawa ang nagano eh. Oo. Lumilik ko ang palaso, pag ganun, doon punta sa kasama niya. Tapos siya, tinubaran. Dinurog-durog ang ulo ni Judah. Si Judah lang ang makapatay itong mayabang nito eh. Ngunit, kung ikaw ay magsugo sa lahat ng mga hari na nakapaligid sa atin at papagsamahin sila, kami ay sasama sa kanila. At nakipaglaban sa mga anak ni Israel. Kung magkagayon, mananaig tayo laban sa kanila. At dininig ni Job ang mga salita ng kanyang mga tagapayo. At ang kanilang mga salita ay nakalugod sa kanya at sa kanyang mga tao. At ginawa niya yon. At si Job, na hari ng tapnak, ay nagsugo sa lahat ng mga hari ng mga Amoryo na nakapaligid sa Sikem at sa tapnak, na nagsasabi, umahon kayo na kasama ko. At tulungan ninyo ako at ating sasaktan si Israel na Hebreo at ang lahat niyang mga anak, at lilipulin natin sila
sa lupa. Sapagkat gayon ang ginawa nila sa bayan ng Sikem na hindi natin nalalaman. Okay. Kampi-kampi pala sila, no? Magsama-sama yan sila lahat. At nabalitaan ng lahat ng hari ng mga Amoryo ang kasamaan ng ginawa ng mga anak ni Israel sa bayan ng Sikem. At sila ay lubhang nang gilalas sa galit sa kanila. At ang 7 hari ng mga Amoryo ay nagsipisan sa kanilang lahat na hukbo. At may 10,000 lalaki na may mga bunot at tabak. At sila'y naparoon upang lumaban sa mga anak ni Israel. At nabalitaan ni Israel na ang mga hari ng mga Amoryo ay nagpipisan upang lumaban sa kanyang mga anak. At si Israel ay natakot ng mainam. Medyo duwag konti ito si Israel At nabagabag siya. Natakot ng mainam at nabagabag siya. At sumigaw si Israel laban kay Simeon at kay Levi na nagsabi, ano itong ginawa na inyong ginawa? Bakit ninyo ako sinaktan upang dalhin ako laban sa lahat ng mga anak ng Kanaan? Upang lipulin ako at ang aking sambayanan. Sapagkat ako ay tahimik. Sa makatuwid bagay, ako at ang aking sambayanan at iyong ginawa sa mga bagay nito sa akin, ay minungkahi ninyo na ang mga nananahan sa lupain laban sa akin sa pamagitan ng inyong mga pamamaraan. Sinagawa niya ni Israel si Simeon at si Levi. Ano itong ginagawa ninyo? Nandiyan na sila, nagpipisa na. At sumagot si Judah. Ito, si Judah na. Sa kanyang ama na nagsasabi, pinatay ba ng aking mga kapatid na ni Simeon at ni Levi nang walang dahilan ang lahat ng nanirahan sa Sikem? Tunay na si Sikem ay lumabag sa utos ng ating alahayam kay Noah at sa kanyang mga anak, sapagkat kinuha ni Sikem ang iyong anak na babae sa pamagitan ng puwersa at nangangalo niya sa kanya. At ginawa ni Sikem ang lahat ng masamang ito, ang kasamang ito, na walang isa man sa mga nananahan sa kanyang bayan na humadlang sa kanya ng nagsasabi, bakit mo gagawin ito? At dahil dito, ang aking mga kapatid ay yumaon at sinaktan ang bayan at ibinigay ito ni Yahweh sa kanilang mga kamay sapagkat ang mga nanirahan doon ay nagsisalangsang sa mga utos ng ating alahayam. Wala bang kabuluhan ang ginawa nila sa lahat ng ito? At ngayon, bakit ka natatakot? O nababagabag? O bakit ka nagalit sa aking mga kapatid? At bakit ang iyong galit ay nag-aalab laban sa kanila? Tama yun. Bakit doon siya magalit sa mga kapatid niya na pinagtanggol nga ang anak na Oo. Kaya sa bagay hindi kasi perfecto eh. Ito si Israel kasi, matanda na kasi, medyo that's why na ganon. Ito yung magta-trigger na makuha nila ang Kanaan na maging bansang Israel.
dito ang simula ng girahan. Ito, walang mangyaring gira ito. Sa sunod, may gira na. Ito, wala. Magpipisan siya. Gitwist ni Yahweh yung ano eh. Okay, dito. Tunay na ang ating alahayam na nagbigay sa kanyang kamay sa bayan ng Sikem at ng mga tao niyaon. At ibinigay din niya sa ating mga kamay ang lahat ng mga haring kaniniyo na dumarating laban sa atin. At ating gagawin sa kanila ang gaya ng ginawa sa aking mga kapatid sa Sikem. Tama yun. Oo. Bida na siya, no? Batapang dito si Judah eh. Ngayon, ay maging tahimik sa paligid nila at iwaksi ang iyong takot. Ngunit magtiwala tayo sa Yahweh na ating alhayam. Tama. At manalangin sa Kanya na tulungan tayo at iligtas tayo. At ibigay sa atin ni Yahweh ang ating mga kaaway sa ating mga kamay. Oh, Tama yun. tingnan mo si Judah, oh. At tinawag ni Judah ang isa sa mga lingkod ng kanyang ama. Yumaon ka ngayon. At tingnan mo kung saan naparoon ang mga haring yaon na dumarating laban sa atin kasama ng kanilang mga hukbo. At ang alipin ay yumaon at tumingin sa malayo. At umahon sa tapat ng bundok ng Sihon. At nakita ang lahat ng mga kampo ng mga hari na nakatayo sa parang. At siya ay bumalik kay Judah at nagsabi, narito ang mga hari na nakatayo sa parang kasama ang lahat ng kanilang mga kampo. Isang bayan, napakarami sila, gaya ng buhangin sa baybayin ng dagat. Aba, ang dami pala. 10,000 mahigit eh. Lalaki na iyon. At sinabi ni Judah kay Simeon at kay Levi, at sa lahat ng kanyang mga kapatid, magpakalakas tayo, sapagkat ang Yahweh na ating alhayam ay sumasa atin. Huwag tayong matatakot sa kanila. Aba, galing. Ang galing pala ito ni Judah, oh. Ang galing ni Judah, oh. Tama siyang Oh. lakas. Tumayo ang bawat tao, bibigkasan ang kanilang mga sandata sa digmaan. Oh, at ang kanilang busog at ang kanilang espada. At tayo ay humayo at lalaban sa mga lalaking ito na hindi tuli, mga supot. Ang Yahweh na ating alahayam, ililigtas niya tayo. Ililigtas tayo, lalaban tayo sa mga hindi tuli, yung mga pisot. Ang Yahweh natin alahayam ay ililigtas tayo. Tama yan. Yun din makita. Ang- Kasi positive siya eh. Positive ang ano ni Judah eh. Positive. Oh. Yung mananalo talaga. Oo. Positive siya eh. At sila ay nagsitindig. At bawat isa ay nagbigkis ng kanilang mga sandata sa pakikipagdigma. Malaki at maliit. 11 anak ni Israel. Kasi wala pa si Benjamin doon eh. Si Joseph pa ang pinakamaliit doon. Oo. At lahat ng mga lingkod ni Israel na kasama nila. O yan, kasama. Pati yung mga na ano, Mga naging alipin. Oo. At ang lahat ng mga lingkod ni Isaac, o kasama pa yung lingkod pa ni Isaac, na kasama ni Isaac sa Hebron. Lahat ay naparoon sa kanila nang may sari-saring kasangkapang pagdigma. Aba, kumpleto gamit. At ang mga anak ni Israel at ang kanilang mga lingkod na 100. O, 100 ha? 112 At sila. 12 lalaki. 112 lang sila. Oh, 112 lang. Ay pumunta sa mga haring ito.
At si Israel naman ay sumama sa kanila. Ay sumama din ang duwag. At ang mga anak ni Israel ay nagsugo sa kanilang lolo na si Isaac, na anak ni Abraham sa Hebron, na siyang Cheret Arba, na nagsasabi, idalangin mo kami sa Yahweh na ating alahayam, na protektahan kami mula sa mga kamay ng mga Kananeo na dumarating laban sa amin at ibigay sila sa aming mga kamay. Ayan. Nagpatulong sila prayer kay Isaac. At si Isaac na anak ni Abraham ay nanalangin sa Yahweh para sa kaligtasan ng kanyang anak at sa mga apo. At kanyang sinabi, O Yahweh, aming alhayam, ikaw ay nangako sa aking ama. At sinabi, aking paramihin ang iyong binhi, gaya ng mga bituin sa langit. At ikaw naman ay nangako sa akin na iyong pinagtibay ng iyong salita. Ngayon, ang mga hari ng Kanaan ay nagsasama-sama upang makipagdigma sa aking anak at sa mga apo, sapagkat sila ay hindi gumawa ng kaharasan. So, prayer na ni Isaac yan. Anak niya si Israel. Anak ni si Israel at yung mga apo niya. Ngayon, O Yahweh alhayam, buong lupa, isinamo ko sa iyo, ibaluktot mo ang payo ng mga haring ito upang wag silang makipaglaban sa aking anak at sa mga apo. At ang mga haring ito at ang kanilang mga tao ay matakot sa aking anak at sa aking mga apo. At ibaba ang kanilang kapalaluan at upang sila ay tumalikod at hindi makipagdigma sa aking anak at mga apo. At sa pamagitan ng iyong malakas na kamay at nakaunat na bisig ay iligtas ang aking anak at mga apo, sapagkat ang kapangyarihan at lakas ay nasa iyong mga kamay upang gawin ang lahat ng ito. Ayan, prayer ni yon, Isaac, na walang girang mangyari. Walang girang mangyari talaga. Dininig ni Yahweh. Sa sunod ng tamang-tama na medyo malaki-laki na si Judah eh. At ang mga anak ni Israel at ang kanilang mga lingkod ay nagsiparoon sa mga haring ito. At sila ay nagtiwala sa Yahweh na kanilang alahayam. At habang sila ay yumaon, si Israel na kanilang ama ay nanalangin din kay Yahweh na nagsabi, O Yahweh aming alahayam, makapangyarihan at mataas na alahayam na naghari mula noong una panahon, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Si Israel naman nanalangin, O Yahweh, ikaw ang makapangyarihan na walang digmaang magaganap. O Yahweh, ikaw ang makapangyarihan na walang digmaang magaganap. O Yahweh, aming alahayam, naway ang aking panalangin ay maging katanggap-tanggap sa harap mo, na ikaw ay bumaling sa akin sa iyong mga awa upang kintalan ang mga puso ng mga haring ito at sa kanilang mga tao na matakot sa akin at sa aking mga anak at sa iyong dakilang kagandahang loob
ay iligtas ang lahat ng yaong nagtitiwala sa iyo. Sapagkat ikaw ang makapagdadala sa mga tao sa ilalim namin at mapababa ang mga bansa sa ilalim ng aming kapangyarihan dahil sa iyong habag at awa sa amin. O yan. Pareho ang prayer ni Isaac at saka ni Israel na walang digmaang mangyari. Nandito na tayo sa chapter 35. Verse 1 to 25 lang. Maiksi lang to. Ito ang gaganap naman. So, Kabanata 35, verse 1 to 25. Pangalawang chapter na itong topic natin ngayon. At ang lahat ng mga hari ng mga Amoryo ay naparoon at nagsitayo sa parang upang sumangguni sa kanilang mga tagapayo kung ano ang gagawin ng mga anak ni Israel. Sapagkat sila'y natakot pa rin sa kanila. Na nagsasabi, narito dalawa sa kanila ang pumatay sa buong bayan ng Sikem. Dininig ni Yahweh ang mga panalangin ni Isaac at ni Israel. At pinuspos niya ang mga puso ng lahat ng mga tagapayo ng mga haring ito ng malaking takot at sindak na sila'y magkakaisang bumulalas. Kayo bagay hangal sa araw na ito o wala bang pagkaunawa sa inyo na kayo ay nakipaglaban sa mga Hebreo? At bakit kayo nalulugod sa inyong sariling kapahamakan sa araw na ito? Ito yung payo sa mga tagapayo. Sinabihan ng mga hari, kayo bagay hangal sa araw na ito? O wala bang nakaunawa sa inyo na kayo ay nakikipaglaban sa mga Hebreo? At bakit kayo nalulugod sa inyong sariling kapahamakan sa araw na ito? Ayan. Narito ang dalawa sa kanila na ay naparoon sa bayan ng Sikem na walang takot at o kaba. At kanilang pinatay ang lahat ng mga nananahan sa bayan o ano pat walang taong tumindig laban sa kanila. At paanong kayo'y makakalaban? Tunay na alam ninyo na ang kanilang alahayam ay labis na nalulugod sa kanila at gumawa ng mga makapangyarihang bagay para sa kanila at hindi pa ginawa mula noon, unang panahon at sa gitna ng lahat ng mga Diyos-Diyusan ng mga bansa, walang makagagawa ng gaya ng kanilang kapangyarihan mga gawa. Tunay na iniligtas niya ang kanilang amang si Abraham na Hebreo, ang Hebreo mula sa kamay ni Nimrod at mula sa kamay ng lahat ng kanyang mga tao na maraming bisis ng naghangad, napatayin siya. Iniligtas din niya siya sa apoy na itinapon sa kanya ni Haring Nimrod at iniligtas siya ng kanyang alahayam mula noon. Matunog ang kapag kabisado pala ng tagapagpayo. At sino pa ang nakakagawa ng katulad nito? Tiyak na si Abraham ang pumatay sa 5 hari ng Ilam, ng kanilang lipulin ang anak ng kanyang kapatid sa araw na iyon na tumira sa Sodoma. At kinuha ng kanyang lingkod ang tapat na kanyang bahay at ang ilan sa kanilang mga tauhan. At kanilang hinabol ang mga hari ng Ilam sa isang gabi at pinatay sila at ibinalik
ang anak ng kanyang kapatid at ang lahat ng kanyang pag-aari sa kanila at kinuha sa kanya. At tiyak na alam ninyo ang alahayam ng mga Hebreo. Ito ay labis na nalulugod sa kanila. At sila rin ay nalulugod sa kanya sapagkat alam nilang ililigtas niya sila mula sa lahat ng kanilang mga kaaway. Kabisado ng mga tagapayo pala sa pangyayari noon eh. At masdan, sa pamagitan ng kanyang pagmamahal sa kanyang alahayam, kinuha ni Abraham ang kanyang nag-iisa at malagang anak at nilayon na dalhin siya bilang isang handog na sinunog ng kanyang alahayam at kung hindi lang pinigilan siya ng ni alahayam na gawin ito, ginawa niya sana ito sa pamagitan ng kanyang pagmamahal sa kanyang alahayam. At nakita ni alahayam ang lahat ng kanyang mga gawa at nanumpa sa kanya at nangako sa kanya na iligtas niya ang lahat ng mga anak at lahat ng kanyang binhi mula sa bawat bagan na sasapit sa kanila dahil ginawa niya ang bagay na ito sa pamagitan ng kanyang pagmamahal sa kanyang alahayam at pinigilan ang kanyang pagkahabag sa kanyang anak. At hindi ba ninyo narinig kung ano ang ginawa ng kanilang alahayam kay Paraon na hari ng Egypto at kay Abimelech na hari ng Gerar sa pamagitan ng pagkuha sa asawa ni Abraham na nagsabi tungkol sa kanya siya'y aking kapatid at baka siya'y patayin nila dahil sa kanya at isipin na kunin siya bilang asawa at ginawa ni Israel ang kanila at sa kanilang mga bayan ang lahat ng inyong narinig. At masda, nakita namin mismo sa aming mga mata na si Esau, na kapatid ni Israel, ay lumapit sa kanya kasama ang 400 lalaki na may balak na patayin siya sapagkat naalaala niya na inalis niya ang kanyang mga pagpapala sa kanyang ama. At siya yumaon upang salubungin siya nang siya ay dumating mula sa Syria upang saktan ang mga ina at kasama ang mga anak. At sino ang nagliligtas sa kanya ng mga kamay maliban sa kanyang alahayam na kanyang pinagtitiwalaan. Ililigtas niya siya mula sa kamay ng kanyang kapatid at gayon din sa mga kamay ng kanyang mga kaaway. At tiyak na muli niya siyang protektahan. Sino ang hindi nakakaalam ng kanilang alahayam ang nagbigay sa kanila ng lakas upang gawin sa bayan ng Sikem ang kasamaan ng iyong narinig? Yan. Gaya ng kanilang narinig, lakas at maaring wasakin ang 2 lalaki upang malaking lungsod ng gaya ng Sikem kung hindi dahil sa kanilang alahayam na kanilang pinagkakatiwalaan. Sinabi niya at ginawa sa kanila ang lahat ng ito upang patayin ang mga nanirahan sa lungsod. At kaya ba ninyong manaig sa kanila na sama-samang lumaban mula sa inyong lungsod upang makipaglaban sa kanila, kabuuan, kahit na libong-libong bisis pa darating upang tulungan kayo? Tunay na alam ninyo ang naunawaan ninyo na hindi kayo maparito upang makipaglaban sa kanila, ngunit pumarito kayo sa pakipagdigma sa kanilang alahayam
Sa makatuwid ay naparito kayong lahat sa araw na ito upang kayo ay lipolin. Basta magpalipon sila eh. Ngayon, tingnan natin, natakot ba itong mga hari nito? Ngayon nga, iwasan ninyo ang kasamaang ito sa inyong pinagsisikapan na dalhin ang sa inyong sarili at mas mabuti para sa inyo na huwag makipagdigma sa kanila. Bagaman sila ay kakaunti lamang ng bilang, sapagkat ang kanilang alahayam ay kasama nila. At nang narinig ng mga hari ng mga Amoryo ang lahat ng mga salita ng kanilang mga tagapayo, ang kanilang mga puso ay napuno ng takot. At sila ay natakot sa mga anak ni Israel at hindi na sila lumaban sa kanila. At ikiniling nila ang kanilang mga tainga sa mga salita ng kanilang mga tagapayo at lubos na nakalugod sa mga hari. At ginawa nila ito. At ang mga hari ay bumaling at umiwas sa mga anak ng Israel sapagkat sila ay hindi mangahas na lumapit sa kanila upang makipagdigma sa kanila. Sapagkat sila ay labis na natakot sa kanila at ang kanilang mga puso ay natunaw sa loob nila dahil sa kanilang pagkatakot sa kanila. Yan. Takot din. Gininto ang lahat ng story mula kay Abraham hanggang manaig. Kunti lang sila, pero kasama naman nila ang alahayam. Paano? Pumunta ka rito para lipulin lang kayo ng anak ng Israel? So, yan. Sapagkat ito ay nagmula sa Yahweh sa kanila. Sapagkat kanyang dininig ang mga panalangin ng kanyang mga lingkod na si Isaac at si Israel. Sapagkat sila ay nagtiwala sa kanya. At ang lahat ng mga haring ito ay nagsibalik nakasama ang kanilang mga kampaminto sa araw na yaon, bawat isa sa kanilang sariling bayan. At hindi sila nakipaglaban ang panahong yaon sa mga anak ni Israel. At ang mga anak ni Israel ay nanatili sa kanilang pwesto ng araw na yaon hanggang sa gabi ng tapat ng bundok ng Sihon. At nang nakitang ang mga hari ng ito ay hindi naparoon upang lumaban sa kanila, ang mga anak ni Israel ay nagsiuwi. Relax. Nagsiuwi na rin. Walang gira. Kasi kahit matuloy yung matalo pa rin sila, kasama ng alahayam eh. Binanggit yan dito ni Paul, Eto Binanggit sa Romans chapter 8, verse 31. Ano pa ang masasabi tungkol dito? Kung ang alahayam ay kakampi natin, walang kaaway ang makakatalo sa atin. Romans chapter 8 yan, verse 31. Sa English, what more can be said about this? If alahayam is on our side, no enemy can defeat us. Walang kaaway ang makakatalo sa atin kung ang alahayam ay kakampi natin. So, ganon. Kahit gaano pa siya karami, konti lang tayo. Ang alahayam na sa atin eh. Yun. Sa Bisaya Bisaya tayo.
Unsa pa ang ikasulti lah bahin niini. Kung ang alahayam dapig kanato, walay kaaway nga makapildi kanato. Walay kaaway na makapildi kanato. O ngayon, kayo mga nanonood sa YouTube channel ng mga Bisaya, ulitin ko pagbasa from original Bible to ha. Translate sa Bisaya na. Romans chapter 8 verse 31. Unsa pa ang ikasulti bahin ini. Kung ang alahayam dapig kanato, walay kaaway nga makapildi kanato. Daog ka palagi, daog tayo. Wala talaga makapildi kanato. Tayo palagi. Puro Panalo. balik sa Tagalog. Ano pa ang masasabi tungkol dito? Kung ang alahayam ay kakampi natin, walang kaaway ang makakatalo sa atin. Walang kaaway. Oh. Sa sunod, Sabat, Gira. Sila, nagbuo sila uli. Gira, doon na. Tamang-tama, medyo matagal-tagal na yon. Malaki na si lumalaki na si Judah. Si Judah pa naman ang pinaka-action star doon. Pangalawa na lang si Simeon at si Levi. Si Judah. Pero sa Sikem, siyempre maliit pa si Judah noon. Ang ginawa lang ni Judah, sermon. Sinirmonan niya tatay niya na naduwag. So, ngayon, tayo po'y dadako na sa panalangin. O dakilang abayahawa, aming alahayam. Tunay nga po na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. At alam po namin na hindi mo po pabayaan ang lahat po na iyong lingkod. Salamat po sa lahat, sa karunungan o kalakasan na kaloob mo. Pagpalain mo po ang lahat. At salamat din po sa bawat isa kung saan man silang panig sa mundong ito na marinig o makita nila ang pangangaral nito. Salamat po. Alam po namin, ikaw po ang magbigay at humipo sa kanilang puso. At doon po malalaman ang lahat na rinnan upang iipunin sa bansang Israel tulad ng iyong pako. Salamat po sa pamagitan po ang lahat pagpapuri, pagpasalamat ay kita sa iyong banal na pangalan, Yahweh, aming alahayam, sa pangalan ni Yahushai. Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,